Tuluyan ang niligwak ng source ang umunay posibleng puntahan or pirmahang koponan ni Troy Rosario sa PBA, bunga ng pakikipag-usap umano nito sa isang player ng sikat na koponan. Hindi naman nawawala ng pag-asa ang koponan ng Converge na kalaunan ay makukuha din nila si Troy Rosario at ang alok ng Converge na posibleng tapatan or maging basehan ng SMC or RSA Group para mapapirma nila si Troy Rosario ng 5 taong kontrata. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like, and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos dispatchahin ang TNT Tropang Giga, umugong naman ang balitang matunog na sa Barangay Ginebra mapupunta si Troy Rosario. At isa sa mga rason bakit posible ang nasabing issue ang pag-uusap umano ni Troy at ni Scottie Thompson. Narito ang report. Tutukan natin si Anonymous sa report ni Snow Badwa sa Spain. Nag-uusap sina Scottie at Troy. Magkaibigan yung mga yon kasi alam mo naman na busy si Boss Al sa iba pa niyang mga commitment sa SMC. So si Scottie ang nag-initiate ng talks kay Troy. Hindi ko alam pero syempre may weight naman si Scottie sa Ginebra kasi star siya dun eh. Saka close din naman siya sa management. And wala namang masama sa ginagawa niya at hindi ma-jeopardize ang team. So ngayon medyo malinaw na yung issue ha. Kung dati kasi medyo matipid yung balita mula sa kampo ng Ginebra, ngayon andito na siya. Yung pakikipag-usap ni Scottie kay Troy Rosario. Normal naman yun. Pero ang issue kasi dito is yung posibleng pagpasok ni Troy sa Barangay Ginebra. Malinaw po kasi yung mensahe na ayaw niya na sa Tropang Giga. Na-dispatcha na po yun eh. Kaya natitirang option ni Troy is yung offer ng Converge at ng Blackwater. Pero dahil minsan ang lumabas ang balitang paborito niyang team ang Barangay Ginebra sa kanyang kabataan, siguro safe namang sabihin na malaki yung posibilidad na mapunta talaga siya dito sa Barangay Ginebra. Sa ngayon, wala pa rin tayong balita kung magkano ang alok ng Barangay Ginebra. Sa tansya natin kasi meron na yan. Ayaw pa lang siguro nilang ilabas sa media. Unang-una, tapos na yung nego dito sa TNT kung saan lumabas din sa report ni Snow Badwa na may gentleman's agreement ang kampo ng MVP and of course ng SMC. Kaya imposible na wala pa rin silang alok hanggang ngayon, hindi ba? Kung tutusin, dalawa yung posibleng option ng SMC Group para kay Troy. Yung una, baka sa SMB nila ilagay yan para makasama si Junmar Fajardo. Kung mangyayari yan, mas lalakas yung SMB. Mas magiging dominante sila sa mga susunod na conference. Yung pangalawa, yun na nga, yung Ginebra. Alam naman natin na kulang sa big man ng Gene Kings, di ba? So kung papasok siya dyan, mas makapagpapahinga si Japet sa mga susunod na season. Sunog na sunog po kasi si Japet nitong mga nagdaang conference. So nakikita natin na kapag nandito si Troy sa Barangay Ginebra, mas magiging madali yung trabaho ni Japet Aguilar. Kung tila mas lumilinaw ang kapalaran ni Troy Rosario kung saan posibleng pasukin niya ang Ginebra, hindi naman nawawala ng pag-asa si Converge Team Manager Jacob Lau. Sa panayam sa kanya ng media, sinabi nito na umaasa siyang mapupunta sa kanila si Troy Rosario. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Team Manager Jacob Lau sa report ni Snow Badwa sa Spain. Opo, naghihintay pa rin po kami kay Troy at isa po siya sa maging final pieces na kakailanganin namin sa aming team. Sana makagawa siya ng desisyon sa lalong madaling panahon at sana magdesisyon siyang pumirma sa amin. Gusto namin si Troy. Ganito kainit si Troy Rosario. Halos yung mga malalaking team, hinihintay talaga siya na mag-decide. Gusto nilang makuha yung kanyang serbisyo kaya panalong-panalo po siya dito. Imagine 5 years ang kontratang pinag-uusapan dito ha. Hindi biro yung magiging monthly income niya. Of course may tax naman yan at hindi natin alam baka may ibang option pa yun na tax-free or yung mga team na yung magbabayad ng tax, di ba? Yung pahayag ni Jacob Lau sa media tungkol sa issue, kitang-kita mo talaga dito yung pangangailangan nila kay Troy and at the same time, kita mo yung tiwala nila sa kanyang kakayahan. Hindi naman nakapagtataka yun eh. May shooting kasi si Troy at meron din siyang depensa. So ibig sabihin, ganito talaga magiging paghahangad ng bawat team na nag-aalok sa kanya ng kontrata. Alam nila na malaki magiging role ni Troy Rosario sa kanilang team sakaling mapili niyang pumirma doon. Mabalikan lang din natin yung SMB. Alam nyo ba na si Jericho Cruz, isa sa mga matitikas na player ng SMB, nagsabi rin siya na sana mapunta talaga sa kanila si Troy. Pakiramdam kasi niya magandang combination kay Junmar yan. Ayon pa rin sa kanya, mas mabibigyan ng space si Junmar sa loob kasi habulin umano ng depensa ng kalaban si Troy. Meron kasi siyang tira sa labas eh. Kaya sa palagay natin, yan yung rason bakit hindi siya tatantanan ng SMC Group at kalaunan, mapapayag siyang pumirma ng kontrata. Walang dudang desidido ang Converge na makuha ang serbisyo ni Troy sa loob ng 5 taon. Kaya naman ang tanong ng bayan, magkano ang alok nila na tila posibleng tapatan or maaaring higitan pa ng SMC Group para lamang mapasagot nila ang napakainit na si Troy Rosario. Narito ang lumabas na datos. Tutukan natin ang report ni Snow Badwa sa Spain. Sa kasalukuyan, may standing offer na 1.2 million monthly si Rosario kasama ang mga bonus at iba pang perks mula sa Converge Fiber Xers
habang ang kanyang dating team na Blackwater Bossing ay may alok na 950,000 pesos monthly pay sa loob ng 5 taon. Ang ipinagmamalaki ng Cagayan Province ay meron ding mga filler mula sa mga kupunan sa Korea at Japan. Tinanggihan naman ni Rosario ang 750,000 pesos kada buwan, 5 taong alok mula sa TNT noong nakaraang Martes. Grabe po ang laki ng alok, hindi ba? Mula sa Converge at iba pang ball clubs, including yung alok overseas, ito yung mga figura na posibleng tapatan or higitan pa ng SMC Group para makumbinsi nila talaga si Troy Rosario. Unang-una kasing priority ni Troy is yung family. Masecure niya yung family niya. Kaya tingin natin, pipili talaga siya ng may magandang alok. Kasama siyempre dyan yung estado ng team sa kasalukuyan. 1.2 million yung Converge for 5 years. Parang secure na talagang family niya rito. 5 taon, di ba? Pero alam naman natin ang kakayahan ng SMC Group sa ganyang bagay. So siguro, hindi na nakapagtataka kung isang araw or sa mga susunod na araw, makita natin si Troy suot ang jersey ng alinman sa Ginebra or SMB. Ibig sabihin, posibleng tapatan, posibleng higitan ng SMC Group ang alok ng Converge para lang makumbinsi nila na sa kanila sumama si Troy Rosario. So guys, maraming salamat.